Breaking news po mga kababayan, Sandro Marcos, nag-resign na. Hala ka, hindi na kinaya ang kahihiyan ng kanyang tatay. Hala ka, totoo kaya ito mga kababayan? Abay, panoorin po natin ang pasabog ni General Macañas dito. Nako po, tinalaban yata si Sandro Marcos sa... Nako po mga kababayan, isa po itong matinding pasabog mga kababayan ko. Ayan no, anong sabi dito? Nag-resign Sandro Marcos, gumawa ng sariling or malaking sakripisyo sa House. Bakit kaya nag-resign? Totoo kaya mga kababayan na si Sandro Marcos ay nag-resign na? Nako po mga kababayan ko, hindi na kaya ang kahihiyan na kinakaharap ng kanyang tatay maski ang sarili niya. Hala ka mga kababayan ko, allegedly bilyones ang nakulimbat sa flood control. 15 bilyones. Nako po, lalong-lalo ngayon mga kababayan, may kumakalat po sa social media ngayon na blinag po ng sikat na vlogger yung kanyang mga project. Nagkalat, hindi po tapos. Milyones ang pondo pero putol-putol na kalsada, putol-putol na flood control ang nakita. Nako mga kababayan, kaya pala daw hindi mapasok ni Vince Dizon ng DPWH ang Ilocos kasi nga, bakit? Ayaw i-report ang mga nangyayari doon na project. Kaya itong si Sandro nag-resign na sa kahihiyan? Hala ka, totoo kaya? Panoorin po natin, itong si General Macañas, meron siyang matinding pasabog. Nako, mga kababayan, yung balahibo ko tumatayo, pati yung buhok ko tumatayo na, parang nakakita ng bunggarya. Naku po mga kababayan, nakakatakot nga ito. Ito pong balita. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Bombo Radio La Union. Waragawag, Ilocano word ito, waragawag. Parang announcement, statement. Pakdaar, waragawag. Pahibalo. Waragawag ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro A. Marcos. In view of the impeachment complaints, bakit may S? Di ba isa lang yung tinanggap? Rineject yung dalawa eh. Complaints filed against President Ferdinand Marcos Jr., who is my father. I have decided to formally recuse, ano bang yan? R-A-C-U-S, recuse myself from all discussions, deliberations, and proceedings of the House Committee on Rules insofar as these complaints are concerned. Wow! Parang nag-inhibit. Para patas, hindi ako makikialam. Wow naman, naniniwala ba kayong patas sila dyan ng labanan? I don't. Ayan, sabi ni Sandro, hindi daw makikialam. Hala ka. Ano kaya ito, sa impeachment ba ito, mga kababayan? Tignan po natin yung post dito sa social media mga kababayan. Ito po. Meron pong dito. Ito po. Yung mga project po na flood control sa Ilocos, ito po mga kababayan, nakakagulat po ito. Nako po, magugulat nga kayo dito. Ito po yung mga project doon, yung project niya, putol-putol nga ito. Ito po. 199,992.55. JC Pinyon Construction. Baka yan ang ginagawa ng Wawaw Builder na nagkakahalaga na 96,499,992.55. JC Pinyon Construction Incorporated and Wawaw Builders. Bayad na ito. Nagsimula ito ng June 30, 2024 pero walang sinasabi kung kailan makukumpleto. Ayan, ginagawa pa lang hanggang ngayon. So, umuulan man,
masama man ang panahon, gusto natin ng katotohanan, gumawa kayo ng mabuti, maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin ninyo na ninakaw ang pera ng gobyerno. Sayang ang bayot! Ayan mga kababayan, ito yung post ni Jesus Busi Duque. Sikat po ito sa social media mga kababayan. Ano sinasabi ng komento dito? Ito ang mga komento. Saludo ko dito kay paring Jesus Busi Duque. Paano ba kita makokontak? Ayan na, si Luis Chavit Singson. Kinokontak na itong vlogger na ito. Mga kababayan ko, ito pa po. Credible, mas credible pa ito kay Dison A. Lagot, mga kababayan. Department of Public Works. Ano yun? Di nyo nakita? Vince Ilocos yan. Ahabol sila, boss. Binibisto mo na kasi hala ka. Yan, si Madarahog maebidensya. Nako po, mga kababayan ko. Sakayan pupuntahan ni Vince Dison pag natapos na ang proyekto na yan. Nako po, mga kababayan ko. Antindi ng pasabog na ito. Vince Dison, anong masasabi mo sa pasabog na ito? Ba't hindi mo nakita ang mga project na mga putol-putol na hindi natapos, mga kababayan, di ba? Anong masasabi mo dito? Okay? Ano masasabi mo dito? Di ba, mga kababayan? Mag-comment kayo. Mag-comment po kayo. Oh, Sandro Marcos, ano masasabi mo dito, Vince Dison? O sasabihin nyo walang anomalya, kaya pala ayaw nyong puntahan ang project na yan. Walang anomalya dito. 15 bilyones ito, Sandro Marcos. Bakit hindi natatapos ang mga proyekto mo dyan? Wawa Builders, ano na? Sabi nga ni Chavit Singson, ano Dison, hindi mo ito nakita? Dison. Vince Dison, Ilocos yun na. Sabi ni ni Chavit Singson eh. Ay, kinokontak na po si mga kababayan ko. Ayan, humahabol para pagpunta ni Vince Dison tapos na at mission paldo-paldo kaso naunahan na. Nako po, nasa maleta na yan. Mag-ingat ka sir, baka pag ginitan ka ng mga magnanakaw na buhaya, binibisto mo ang katiwalaan nila. Ayan mga kababayan ko, matindi ito. Yari kayo. Ayan, tuloy pa natin ito. Yari. Yari si Sandro dito. Don't know. This decision is guided not by legal compulsion, but by a higher obligation to preserve the integrity of the House of Representatives. Wow! Tanong, meron pa bang naiwang integrity ng House of Representatives? I don't know. Tanong lang. To protect the credibility of the processes. Yon. May credibility po ba? Yung ginawa nila na hindi nila tinanggap yung dalawa? Joke. And to uphold the public's trust in our constitutional system. Kumusta? Marami pa bang nagtitiwala sa Kamara? While I am fully aware that the rules of the House do not require my inhibition, and while I remain confident in the independence and professionalism of my colleagues, I recognize that leadership sometimes calls for restraint rather than participation. In moments that test institutions, perception matters as much as procedure. Yan! Ayun, mga kababayan, na sabi ni Sandro Marcos. Ano na sinasabi ng komento? Close na Congress, pinamumunuan ng mga kawatan, Stream na Torogona, naloko, this is the worst government we ever had. And an accursed president. Nako po, wala na akong tiwala sa Kongreso. Isara na yung Kongres. Wala nang kredibilidad ang Kongres ngayon. Budol pa more, liars. Justice will come sa tamang panahon, nakakaumay na. May araw din kayo, tandaan nyo, hindi lahat ng panahon ay Pasko. Hala ka, mga kababayan ko. Matindi po ito. Ayan ay sinasabi ng mga komento, mga kababayan. Galit na galit ang mga taong bayan dito. Check natin to ha, mga kababayan ko ha.
Para maniwala po kayo dito, ito po ang balita. Ito po. Magugulat po kayo dito. Ayan, no? Ano sinasabi ng komento dito? Paano sa Duterte lang nakatuon, sa Davao naghahanap ng makalkalyan, kita ng tao, pero tahimik kasi sa lugar nila, napakabayas ang DPWH? Dizon, nakasentro Mindanao, Visayas, Sed, Mindoro, sa North Luzon, sangkatutak mga substandard na project, ghost project, nagkukumahog matapos kahit masamang panahon para lang matabunan yung mga kasinungalingan nila, mga vloggers kung sabay turo sa Duterte kahit yung pinopost mo dahil nilaglag ng Duterte. Ayan mga kababayan ko. Ayan, sa Davao kayo nakatuon pero sa Ilocos napakarami. Tignan pa natin yung mga post ito mga kababayan. Magugulat po kayo dito kay Jesus ano po. Ito po. Maraming post po ito na talagang nakakagulat. Ito po, check nyo po ito. Ang dami pong project doon. Nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. O, sira yung tarpaulin. Kita nyo? Wala nang makuhang detalye. Ngayon, etong tulay na ito ay hindi pa tapos. At ang sabi ng aming nakausap na 20, 24, 25. 2024, 2025 ito. Oo, sa 26 na. Hindi kami nag-rookie. Oo, di pa naroon no? Oo, maroon na. dito sila dumadaan Incorporated ngayon ang and Wawaw pedestrian Builder. Bakayan. o yung mga tao ay nagtsatsaga na dumaan dito. So, makikita nyo Bayad na ito. meron ditong Bakayan. footbridge Ang na ginawa. Ayan po. Imbis na yun ang magamit, dito nila sinatsagang maglakad. O kita nyo po mga kababayan. Simula ito ng June 10. Bakayan ang ginagawa. Ayan, ang tindi. 2024, dito Ang tindi po mga sa kababayan. tulay na ito na Diba? Ano Pag masasabi tinignan nyo mo, dito? kahoy, walang railings at O, pwedeng mahulog yung mga kababayan natin dito. o kita nyo? Nakita nyo ngayon, ha? Nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. O Vince Dizon, shout out sa'yo. Shout out Vince Dizon, bakit di mo may-inspect ang mga tulay ng Ilocos Norte? Ayan, Vince Dizon ano na? Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan na hindi tapos. Kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na ito. Ayan, Vince Dizon ano na? Hoy Vince Dizon! Sandro Marcos ano na? Punta kayo ng punta doon, pati itong si Magalong, nakakapaghalata, napapaghalataan itong si Magalong. Ngayon, bistado itong si Magalong na ito. Ba't hindi ka pumunta ng ng Ilocos? Punta kayo sa Davao, wala kayong makita, tas sa Ilocos, ang dami-dami. Umuulan, nagtatrabaho, ang ano yon, minamadali. Ayan, bistado kayo sa kagagawan nyo. Di ba? Kung umabot kayo sa bidyong ito, maaaring i-komento nyo yung mga komento. Anong masasabi nyo kay Vince Dizon? Lumabas ang katotohanan na parang ikaw din, aso ka. Yan ang sabi ng komento. Aso ka, Vince Dizon. Bistado. Magkanong maleta ang binuhat mo papunta ng bahay mo. Ayan pong sinasabi ng mga komento. Nagmamadali kayo na mag-inspect sa Davao, pero sa Ilocos hindi nyo pinupuntahan? Magkanong maleta ba? Yan, lumabas ang mga kalokohan nyo.
Galit na galit ang tao sa inyo, kaya tama lang na mag-resign ka. Kung totoo man ito, mag-resign ka na sa kahihiyan mo. Alam niyo sa ibang bansa, yung ano feeling pa lang ng tao, lalong-lalo na sa Japan, pinag-iisipan ka pa lang ng masama na ikaw ay corrupt, nagre-resign na, pero dito, bistado na. Lumuluhod pa. Tinatawag ang mga iba't ibang mga santo na siya ay walang kasalanan. Mag-aano pa yan, tatawagin pa lahat ng mga santo papa para lang masabi na siya ay hindi magnanakaw. O kita nyo, sa Ilocos, napakarami mga flood control, mga project na mga tuloy na putol-putol. Tapos sa Davao kayo naghahanap ng project, na ghost project. O ngayon, bistado kayo. Ayan si Jesus Buse Duque. Talagang sumikat ito. Inilahad niya, binisto mga project ng Ilocos Norte na hindi mapunta-puntahan ni Vince Dizon. Sabi nga nung isang retired general, Vince Dizon, ba't hindi ka makapunta-punta ng Ilocos? Free passport doon na. Wala namang passport, wala namang visa, ba't hindi ka makapunta? Ayan, binabanatan niya si Vince Dizon. Ayan, nagmumukhang aso tuloy, bistado ang tunay na kulay. Talagang pinagtatakpan din ng Ilocos Norte. Hindi makikita-kita, pati si Magalong. Sumakay pa ng eroplano papuntang Davao. Nagubasto pa ng taksang bayan. O, tignan nyo, nagkabistuhan na. Kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring magkomento. Anong masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy, isang like, isang share, at isang subscribe. Salamat po.